chapter 1, verses 1 to 5. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Thank you, Sir Rak. Gusto ko po humingi ng paumanhin kay Kuya Lance dahil last minute nagbago ang PowerPoint slides. Typically po kasi when I write my sermon, normally madaling araw. Alam po yan, yung kailangan ko ng matinding katahimikan at walang kaguluhan habang nakikipagbuno ako dun sa mga bagay na kailangan ko maintindihan minsan. And really po, yun yung naging habit ko. Hindi naman po ako mahilig mag-aral ng gabi. But it's just happened that when it comes to the Word of God, I really have to focus na wala akong ibang distraction. Although this time, dahil sabi ko kay Kuya, nag-message ako kay Kuya Lance na mga alas 8 yata yun. Sabi ko, pasensya ka na, sabi ko, kababangon ko lang galing sa trangkaso kasi since Thursday tinatrangkaso ko. Sabi ko, pag hindi ko pa na-set sa'yo ng 10:30, sabi ko, sige, i-ano ko na lang ng PowerPoint slide tomorrow sa USB. It took me a while before ko matapos. Medyo matindi pong bunuin kasi yung Genesis 1:1. And the reason for that is there's so many contentions in Genesis 1:1, especially when it comes to the interpretations of the language, yung translation ng language, kung paano natin siya i-interpret ngayon. So medyo tumagal ako sa ganun. Pag-send ko ng mga alas 12, sabi ko, Kuya Lance, send ko lang dito for backup, then baka gising ka pa. Sumagot ko siya, gising pa pala. Sabi ko. Tapos, humiga na ako. Akala ko naman makakatulog na ako. So, humiga na ako. Hindi ako makatulog for some reason. Inisip ko, there's something missing in what I wrote. Trinay ko po siyang paiksiin kasi I try as much as possible kung napapansin niyo 3.4 points. Medyo mahaba po yung points na nagawa ko. Pinilit ko siyang gawing 4 points. 3, hindi talaga kaya. 4 points. Sige, 4 points dito. Tapos, for some reason, there's something missing. Hindi po ako mapakali talaga sa higaan. Paikot-ikot po ako. Until to the point na sabi ko, mag-doom scrolling ako sa YouTube. Alam niyo naman yung doom scrolling di ba? Pero nag-doom scrolling naman ako, yung mga pastors na sinusundan ko. Yung mga pastors na nang-aaway ng mga ibang religion. So yung mga YouTube shorts nila, Wes Huff, Mike Winger, David Wood, sila Brandon McGrady, yung mga Daily Dose of Wisdom, Red Pen Logic, yung mga YouTube channel na yon, sila Mike Winger, David Wood, yun. Most recently, Wes Huff. Sinusundan ko sila. And there's something wrong that I really missed out in the passage that I would like to teach. Nakalimutan ko yung sa Genesis 1:1, nakalimutan ko yung John 1:1. So, medyo kinabahan ako. For some reason, kinabahan ako, gumising ako. I tried to revise everything again. Hindi ko na nasend kay kailan. Sabi ko, buti na lang na pagdating niya rito, meron pa kaming time para baguhin yung PowerPoint. Then, forgive me because this is, again, language
is not my strong point when it comes to understanding yung Hebrew text ng ano. And that's how I've been encouraging you na, yes, the message of the Bible will always be relevant to all generation, will be applicable to all generation. Pero sa malalim natin magpag-aaral, iba pa rin na mapag-aralan natin siya sa original language. Now, the name of God that we will study today is Elohim, God our Creator. And sa Genesis chapter 1, this is the very first word or name of God that was actually mentioned. So, in the Hebrew language, Bereshit bara Elohim et hayashim ve'et haaretz. The word bara is actually the word create. And in this language, yung bara na language, it is only exclusively used for God. It is different from the word asa, to make, or bana, to build, which can be done by humans. Pero pag sa original language na bara, which is create, walang ibang pwedeng pagtukuyan nun maliban ang Panginoon. Kaya nga isa sa mga blasphemy na inaccuse kay Jesus Christ was yung creation of the universe. Because I am there, I am. Before Abraham, I am. Sabi niya ganon. So, that was one of the blasphemy. And that claim also put Christ on the cross dun sa, well, yung accusation sa kanya on the cross. Now, the word Elohim is considered to be one of the first original name of God that was used in Hebrew text. Yan yung halos pinakauna. Kung i-consider natin yung Job at saka yung Genesis as the oldest. Well, on system of writing, sabi nila by grammar, by structure, mas matanda daw ang Job. Pero kasi by content, mas matanda ang Genesis. Pero pareho nilang binanggit yung name na Elohim dun sa parehong matandang libro na yon. Now, with this, if it only emphasize bakit sa pinakamatatandang libro siya unang sinabi. Kasi it denotes creation, it denotes beginning. Di ba? So, yun yung importansya yun. Huwag po natin kakalimutan na it denotes beginning. Bara and Elohim. Yung create, Elohim, and the book of Job and the book of Genesis. Remember, sa book of Job, minention ni Job yung mga creatures na parang mga dinosaurs na hindi na natin nakikita. A creature as big, with a tail as big as a cedar tree. Di ba? Tail as big as cedar tree na parang napakalaking-laking dinosaur. So, it can be an old, di ba, an old writing. So, let's denote that. The word beginning, Bereshit, it denotes the start of everything. Huwag natin kalimutan yun, ha? So, sunod na, kailangan din po nating tatandaan na yung Elohim na paggamit is, again, because it only used for God, yung Elohim na paggamit only emphasizes the immense power of God. Pag sinabi mong immense, hindi mo siya pwedeng ibigay sa iba. Hindi mo siya pwedeng i-attribute dun sa iba. Okay? So, yun yung kailangan natin matandaan. So, the name of Elohim was mentioned 66 times. All of those 66 times emphasize the beginning. Okay? So, lagi niyang binabalikan yung sa simula. Lagi niya binabalikan yung sa simula. And because of this, ito lagi yung gustong i-destroy ng mga ayaw maniniwala sa Christianity. Na
ang mundo merong simula. Oo naman, merong simula, pero kailan? Di ba? Yun yung laging argument. Paano, kailan, at sino ang nagsimula sa kanya? Kasi, di ba, like for example, yung tinuturo sa evolution, di ba? Hindi ba natin mapuprove kung yung theory ng lahat, again po, lahat ng evolution, lahat kung paano na-create ang mundo, lahat po yun ay theory. Okay? Lahat ng sinasabi natin, even what Charles Darwin had mentioned. Pero this is surprising. Theory siya, pero tinanggap natin siya as fact after hundreds of years. Diba? Kahit never siyang napatunayan. Diba? Like for example, yung missing link ni Charles Darwin, wala namang nahanap na missing link. Diba? Of humans and apes. Diba? So, ito yung unang i-disprove, yung beginning of the universe. Kasi pag merong pinagsimulan, kailangan may nagpasimula. Diba? So, sige, meron siyang pinagsimulan. Merong theory ng Big Bang. Diba? Merong theory ng Big Bang. Pero, again, sino yung nag-cause ng Big Bang? So, sa panahon ngayon, hindi lang yung existence ni God, yung power niya, ang kailangang i-doubt ng tao, pero yung pinagmulan ng lahat ng bagay, kailangang i-doubt. Para ma-discredit lahat ng pinaniniwalaan natin hanggang ngayon to our point of Christianity right now. Diba? So, kailangang i-break kung paano siya nagsimula para walang importansya kung paano natin siya pinaniniwalaan ngayon. So, with this, bakit siya importante sa atin ngayon? Ano ba yung aim natin? Dalawa, metanoia and apologia. Metanoia, ibig sabihin, ito yung Greek word for repentance. Alam niyo po bang ibig sabihin ng metanoia? The changing of our mind. Pag sinabi mong repentance, nagbabago ka ng pag-iisip. So, binabago mo yung pag-iisip mo dahil kinikilala mo na ikaw ay isang makasalanan. Yun yung laban. Yung laban nagsisimula ng ng pananampalataya, nagsisimula talaga sa isip. Yung repentance nagsisimula talaga sa isang desisyon na merong Diyos na kailangan magligtas sa akin. Yun yung metanoia. Di ba? Now, the point na kailangan natin maintindihan sino yung Creator is apologia. To defend the things that we believe. Diba? Ang sabi sa 1 Peter 3:15, sorry medyo nasira po kasi yung salamin ko. Gumagamit ako ng over-the-counter. Sharing the hope we have in Christ. So, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make defense to anyone who ask you for the reason for the hope that is in you. Diba? Bakit kailangan nating malaman yung pinagmulan ng lahat ng bagay? Kasi para maituro natin sa iba. So that we could also, it's not only defending, but it is also correcting other people. Sabi nga sa 2 Timothy, to correct other people tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Diba? Importante rin yun na malinaw sa atin kung bakit natin pinaniniwalaan na siya ang creator ng lahat. So, now, when it comes to defending God, I will not go one by one on this, pero siguro kung sa free time ninyo, take a look at it. May mga paraan kung paano dinidefend yung pananampalataya natin. Pero lahat ito may kinalaman kung saan nagsimula. Diba? Lahat po ito, lahat ng tawag po nila dito arguments, lahat ng arguments na ginagamit sa debate, sa pagkikipagdebate, lahat ito may kinalaman sa saan, paano, kailan nagsimula. Ontological, di ba? Sinasabi rito, ito yung pinakamahinang paraan ng pagdepensa. Pag sinasabi lang dito, ontological, kung kaya mong isipin ang bagay nito, posibleng nag-i-exist siya. Kasi hindi siya papasok sa isipan mo kung hindi siya nag-i-exist. Diba? So, well, meron ba kayang alien sa ibang planeta?
Hindi pa rin naman natin masagot kung merong gano'n. Pero, iba kasi yung ontological reasoning tungkol sa creation, sa kay God. So, God as a supreme being, naniniwala tayo, that is a possibility that He exists. Di ba? Pero, pabalikan mo pa rin, kailan nasimulang isipin ng tao that God exists? Di ba? Pabalikan mo sa history ng mankind. Kailan niya nasimulang isipin na merong tao? Ano merong Diyos? Di ba? Kung sinasabi natin galing sa unggoy ang tao, sobrang tindi ng pagkatalino ng evolution ng unggoy na naging tao para maisip niya na merong Diyos. Di ba? So, yun yung mga bagay na yan. But of course, there's also the cosmological, everything has a beginning, teleological, universe has a design. Di ba? Meron daw, I'm not sure, 15 measurements, exact measurements ang mundo para mabuhay ang tao. Ito yung pagkakatilt ng mundo, yung gravity natin, yung atmosphere, yung sukat ng mga gases sa air like nitrogen, oxygen, lahat yon very precise measurement. That just 1% of the change pwede ikamatay ng lahat ng nilikha. Ganon katindi yung ka-precise yung measurement na yun. Now, kalam, ibig sabihin, kalam, lahat ng bagay gumagalaw, nagko-coordinate. Ang tanong, sino ang gumawa nun? Di ba? Katulad na halimbawa, yung fireworks, sinabi nga, pumutok siya. So, sino nagpaputok ng fireworks na yun? Di ba? So, axiological, ito yung pinakamatindi. Yung lawgiver. Kung naniniwala tayo there's right and wrong, sino yung objective standard ng right and wrong? Axiological. Di ba? Sino yung magiging basihan natin? Kung sinabi natin, kasalanan ng pumatay, pero sabi ko, hindi naman kasalanan ng pumatay, sino mag-judge sa atin dalawa kung sino ang tama sa atin? Di ba? So kung meron tayong judgment for that, then there must be somebody who gives that law. Di ba? Kaya nga mga kapatid, balikan natin yung sinabi sa John 1, verse 1, chapter 3, that I would like to emphasize the beginning, Elohim as the Creator. Ang sabi ni Jesus Christ, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was nothing, not anything made that was made. Ibig sabihin, walang mag-i-exist na hindi galing sa Kanya. So it's the same thing that the bara language was also used here. That only attributed immensely to a God who can create everything. Pinag-usapan po namin nung kaibigan kong pastor, yung kasama yung spiritual formation director namin, how prevalent ngayon sa society yung manifest. Di ba? Na yung pag sinabi mo, the universe, that mananalo ako sa loto, mananalo ako sa loto, mananalo ako sa loto. And the universe will align itself para manalo ka sa loto. Paramihan kayo nang sasabihin. Di ba? Alam niyo yung yung Buddhist prayer wheel na kailangan mong paikutin ng maraming beses. The more na mapaikot mo ng maraming beses yon, the more favor that you will have for the universe. Not from Buddha, but from the universe. Pag pinapaikot mo daw yung yung prayer wheel na yon, siguro na pag nakita nyo rin sa mga travel video, yung mga pagpupunta sila sa mga Buddhist monastery, na meron silang sinasalawit na gano'n, pinapaikot na mga parang poste. Yun yung mga prayer wheel. The more na may parami ka raw magpaikot ng gano'n, the more na mag-aalign yung universe to whatever you want. Diba? To whatever alignment that you have. Now, so, ang tanong na natin dito mga kapatid, ano pa ba yung dagdag na halaga sa pananampalataya na
malaman ko na yung Diyos ang lumikha ng lahat. Ano pa ba yung dagdag nun para sa akin? Ano pa ba yung importansya nun para sa akin? Unang-una, dapat natin matandaan na ito yung patotoo na ito ng ating laging pagsisisi at patuloy ng pagbabalik loob sa Diyos. You have to understand, when you came into understanding na ikaw ay kailangang maligtas, kailangan mo rin makilala na mayroong creator of the universe. When we were in China, ang hirap ipakilala sa isang atheist na siya ay makasalanan. Kasi kanino nga naman siya accountable. Hindi naman niya kilala yung Diyos na dapat siya maging accountable. Di ba? So, it took us, in one way or another, a time para magkaroon ng strategy, hindi man strategy, or understanding doon sa kultura na mapakilala namin muna na merong Diyos. So, doon namin na-realize na importante muna pakilala mo yung in the beginning, kung paano nagsimula ang lahat. Kasi yung atheism, ipapakilala niya na walang pinagsimula ng lahat. It was everything what? Everything happened by chance. At paano ko magiging accountable? And this is the thing. Kinikilala natin siya as a creator because every day we repent to our sin. Every day we understand na makasalanan tayo. That we are accountable to the one who created this everything. Diba? Katulad halimbawa ng mga magulang natin, whether kilala natin sila o hindi, one way or another, there's an impact in our heart that we are accountable to a parent, di ba? Or to parents. Di ba? Na pinanganak tayo na magiging accountable tayo to sa nanay at tatay. Kasi alam natin na doon tayo nagsimula, hindi naman tayo lalabas sa mundong ito nang wala yung isang nanay at isang tatay. Hindi man natin sila kilala, pero di ba na pinupush yung pagkatao natin na meron tayong kilalaning nanay at tatay pa rin. Whether mag-exist yung nanay at tatay ngayon sa buhay natin. Kasi alam natin na hindi tayo mag-i-exist dito nang walang nanay, walang isang lalaki at isang babae na nagkaroon ng pagkakataon para mabuo tayo. Diba? Nag-gets tayo? The same thing with God, the same thing with repentance. It will never happen na ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo nang hindi mo kinalala na siya ang creator ng lahat. Okay? We have to understand that. So kaya nga sabi sa Luke, just to tell you there will be more joy in heaven over one sinner who repents than a 99 righteous person who needs repentance. Yung sinasabi rito, this was Jesus Christ talking. He's talking about the two realms. Sinasabi niya to sa mga tao, sa lupa. Tapos sinasabi niya kung ano yung nangyayari sa langit sa kada isang nagsisisi sa kasalanan. Diba? Why is he talking about the two realms? Sa dito pa lang na may nagsisisi, dun sa langit, merong nagkakagulo, naghumiyaw dahil merong tumalikod sa kanyang kasalanan. Because it only proves na merong nag-ahari sa lahat. Diba? Na nakakakita ng lahat ng bagay. Diba? Na pumukumpas dun sa lahat ng bagay. Kaya nga mga kapatid, sa pag-amin natin na tayo ay makasalanan, kinikilala rin natin na si Jesus ang may likha sa atin. Jesus Christ is not only a Savior for us, He is our Creator. Parte yun ng kaligtasan natin. Dapat natin maintindihan yun. He's not only our Savior, not only our Lord and Savior, pero sa kabuuan ng pagiging Kristiyano natin, siya rin ang lumikha sa atin. At dito rin natin nabatid ang katotohanan na hindi tayo aksidente at may plano siya para sa atin. We are not an accident. So whatever happened to us, it's not an accident. Di ba? Hindi natin yes! God allowed certain things, pero hindi lingid sa kaalaman niya yun. Di ba? Sabi ni Billy Graham, God created the universe, He is the author of life. Diba? Nothing exists apart from His creative power. So, you are part of God's creative work. And your salvation is part of His creative action. Diba? Dapat natin matandaan yun. Ikalawa mga kapatid,
paalala na hindi nasasakupan ng Diyos ng parehong oras na sumasakop sa atin. Diba? Aminin man natin hindi, lahat ng bagay sa mundong ito nakaschedule ngayon. Alam niyo ba, namimiss ko yung panahon na wala pa yung cellphone. Namimiss ko yung panahon na wala pang telepono. Diba? Parang, nung panahon na wala pang telepono, pwede kang malate. Pwede kang hindi sumipot. Kasi may dadalap. Hindi ko naman alam eh. Diba? Noong mga panahon na yun, ang bagal ng oras. Diba? Parang, noong mga panahon na yun, yes, importante may schedule lahat. Diba? Pero ngayon, lahat kailangan may schedule. Sa minutong ito, lahat naka-schedule. Diba? Diba na? Naalala ko yung, habang nasa meeting pa lang kami, maya't maya na nagbabas yung Google Calendar ko kasi nagsunod-sunod na yung mga kailangan namin alignment meeting, evaluation meeting, so on and so forth. Parang iniisip ko, dito lang ba lahat talaga iikot ang oras ng tao sa pag-i-schedule ng lahat na parang kailangan mong madaliin sa lahat na sa loob ng 12 hours matapos may mga trabaho mo, makauwi ka, makakain ka, makatulog ka, makapagpahinga ka, iikot na naman sa lahat ng bagay ng gano'n. Diba? It is our life. Pero tandaan natin that when God created in the beginning, He created time. For Him to be able to create time, He needs to be outside of time. Diba? Hindi siya nasasakop nun. And ano yun para sa akin, di ba? Malaking bagay yun na paalala na hindi talaga siya nasasakupan. And that alone amazes me. That alone gives me an awe that His power is ultimate at all. Di ba? Parang isipin mo na lang, yung computer na binuo mo, bumili ka ng lahat ng pyesa, ano man ang kayang gawin ng computer na yan, di ba? Ginagawa niya base doon sa oras na ginugol mo para buuin siya. Diba? Pag masira siya, ikaw ang mag-aayos sa kanya. Pero kalimutan mo na yung computer na yun, wala na siyang silbi. It's basically the same thing with the time that God has with us. Diba? Dahil sa labas siya ng oras at naniniwala ako sa kanya, ibig sabihin, bahagi pa ako ng oras na yun. Sa oras niya na yun. Jesus said that, truly, truly, I say to you, before Abraham was I am. So, nandun na siya sa simula pa lang. So, sinasabi pa nga, when He's saying this, alam ko na, kilala ko na kayo, sinasabi niya doon sa mga disciples niya. Before Abraham, I know all of you. Diba? Yun yung sinasabi niya. So, hindi siya nasasakop. And this gives me confidence na, wait, bago pa ako panganak, kilala na niya ako? Yes. Because sabi nga sa Bible, I am fearfully and wonderfully made. If that's the case, then, dapat alam niya na bawat isa sa 8 bilyon sa mundo ito, dinisign niya. In-intend niya to be created. And that gives me confidence kung sino si God. That He is not bound by time. Kaya nga mga kapatid, bagamat ang physical na sanlibutan ay may katapusan, bahagi ng ating pananampalataya ang pangako ni Jesus na makasama natin siya sa kanyang kaharian. That gives me confidence. That my death means what? In Him forever. The same promise dun sa nakapako dun sa krus. From this day on, you will be with me in paradise. Diba? Paradise. It is paradise. Dahil hindi siya sakop ng oras ng kamatayan na yon, hindi siya sakop ng oras ng mundong yon, then that's the point. The Jesus that died there, habang patay siya doon, is present also in heaven through the God the Father.
Diba? Hindi naging absent. Yun yung difference natin sa oneness. Na dahil bumaba daw si Jesus, wala si God sa langit. Wala na si God doon sa langit. Kaya nagkakagulo daw ang mga anghel sa langit doon. Sa nakasulat yun. Diba? Kaya, sabi ni Charles Spurgeon, God lives in eternal now, past, present, and future are all alike to Him. Are all alike to Him. Diba? Yung kantang better is one day in your house, better one day in your court than 1,000 else elsewhere. There's a truth to that. Kasi yung sabihin na natin like a computer na binuo mo sa loob ng 2 oras, kumpleto ka ng pyesa and everything, yung buhay niya nakasalalay pa rin naman sa'yo. Diba? Kung hanggang kailan mo siya gagamitin. Diba? So, kung gano'n mo siya katagal gusto gamitin, and that's the effort that you will use hanggang maano siya, di ba? That's the same thing that God has a plan for us. So, mga kapatid, it should give us a confidence na hindi nagbago ang Panginoon. He is outside time. Di ba? If He's outside time, hindi siya nagbabago. Okay? Next, pagbibigay halaga sa layunin kung bakit ka nabubuhay sa panahong ito. Diba? One thing I like about this church, mula sa baby hanggang sa pinaka-senior. Gen Z. Gen Z. Senior. Okay. We have all the ages that we can testify to the different era kung paano tayo nabuhay. Diba? Pero, minsan magtatanong tayo, bakit tayo pinanganak sa panahon, like for example, si Mami, bakit siya pinanganak sa panahon niya noon? Bakit ako pinanganak noong 1970s? Why some of you were born in 1980s? Diba? Bakit tayo pinanganak sa iba't ibang panahon pero nasa iisang bahay tayo? Nasa iisang pananampalataya tayo? Kasi God has the same purpose for all of us. And yung purpose na yun, meron din siyang individual purpose para sa atin to fulfill the purpose of others. Nagets ninyo? Kailangan may panganak ni Mami yung 4 na boys niya. Diba? Na yung 4 na boys na yun na nagsisilbi rin sa iba't ibang lugar. Importante din yun. Pinanganak ako sa panahon na to para magpalaki din ng 2 anak na magsisilbi rin balang araw. I hope. I pray na wala akong ipagpiyansahan sa kanila. Parang si Samaria yan. Diba? That's my prayer every day. Diba? Sabi ko nga, I would consider myself successful when I see them serving the Lord. Pero nung sinasabi ni Samaria, gusto daw niya maging teacher. Anak, please. Please. Diba? But, pero hindi ko kayang pigilan yan if that is God's purpose in His life. Remember, Jesus Christ said this to His disciples, "You did not choose me, but I chose you. And appointed you that you should go bear fruit." Ano ang layunin ng mga taong ito na nakasalamuha niya? Yung mga nakasama ni Jesus Christ, yung mga na-encounter niya, the Samaritan woman, the adulterous woman, yung babae nagpuahid ng buhok sa kanyang, si Zacchaeus na nasa, sabi niya, to His disciples, na all of them were tremendously foolish and stupid, di ba? What is their purpose in life? To bear fruit, that your fruit should abide. Ibig sabihin yung abide, mamunga din. Di ba? So that whatever you ask in the Father in my name may give to you. Hindi naman po yun yung parang reward system ba? But it is a blessing. Ibig sabihin, para ma-fulfill ni God yung kailangan niyang gawin, syempre ibibigay niya kung ano yung kailangan niyang ibigay para sa iyo. Di ba? So may layunin ng Diyos.
you're not an accident. And I would understand we have so many struggles in life right now. And we might be fighting things in our mind, in our heart, in our body, in our relationship. Pero brothers and sisters, hold on. Hold on to that faith. Because indeed, God has a purpose kung bakit tayo ngayon nabubuhay sa panahong ito. That you have to bear fruit, that your fruit should abide. Na yung buhay mo mamunga rin ng iba. Yung pananampalataya mo, mabuhay din ang ibang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kung masinop na nilikha ng Diyos yung sanlibutan, masinop, perfectly designed, masinop din niya na inisip na maging bahagi ka nito para sa kanyang layunin ayon sa kaligtasan ni Kristo. Imagine that, di ba? The world, the universe is perfectly designed. It's so perfect that we cannot even understand it. That's one thing that you have to remember. The universe is perfectly designed. Our earth is perfectly designed. We will not be able to fully comprehend everything in it. At bahagi tayo nun. Bahagi tayo nun. So, wala rin naman tayong dapat, hindi ko naman sinasabing huwag tayong magsumamo sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong umiyak sa Kanya. Pero, we have to also understand na wala rin naman tayong mairereklamo. At the end of the day. Di ba? Kasi kung gusto nyo magreklamo, basahin nyo yung Book of Job. Di ba? Basahin natin yung Book of Job kung gusto nyo magreklamo tungkol sa kung paano kayo nabuhay. Diba? Subukan natin, di ba? Yeah. Let's also, historically, kasi marami na doon sa mga 12 disciples ang hindi naman talaga naisulat kung paano sila namatay. If you have a chance, alamin nyo historically kung paano namatay yung mga 12 disciples. Diba? Grabe. Diba? Wala rin tayong buti ngayon tayo pinanganak sa panahong ito. Kasi kung pinanganak ka ang panahon ni Jesucristo at pinanganak akong Hudyo, pinapako ko rin siya sa krus. Most likely, isa rin ako sa nagpapako sa kanya sa krus. And I am thankful that I was born in this. I'm thankful that I'm born in the Philippines. Na tumira ako sa China for 6 years. Lord, thank you. That I was the one given the privilege to teach the gospel to another country. Diba? Yun yung pinagpapasalamat ko. Sabi, if you want to know why we are placed on this planet, you must begin with God. You were born by His purpose and for His purpose. By His purpose, for His purpose. Required. Diba? Another truth, mga kapatid, pundasyon ito ng lahat ng pamantayang moral ng ating pananampalataya. All our moral standards. This is the foundation of all our moral standards. The beginning of everything is the foundation of all moral standards. Now, kung siya ang lumikha ng lahat, siya ang nag-design ng lahat, may purpose siya para doon. Now, ganito lang yan. Halimbawa, ikaw ay isang potter. Gumagawa ka ng pottery. Hindi ka naman gagawa ng kung anong shape lang. As, ito, perfect. Diba? Ano yan? Hindi ko alam. Diba? Parang, hindi ka naman mag-create, hindi ka mabubuo ng isang computer na ang magiging purpose lang ng computer na yun ay maging calculator. Well, yung calculator is also yun yung computer. Diba? Isang function ng computer, isang calculator. Pero, nagbuo ka lang din naman ng computer, calculator lang yung function niya. Diba? Pero, again, if you're the one who created everything, you're also the one who create rules how everything will function. Diba? Para yung programming di ba? Meron kang gustong set of rules para meron kang desired na result. Ganon din ang Panginoon. Create niya ang mundo because out of His nature.
Diba? Create niya ang sandaigdigan because that's who He is. Create niya ang sansinukob kasi siya yun. Diba? Kaya sabi rito, He created the heavens and the earth. And the heavens and the earth speaks of His standards. If He perfectly created it, He perfectly created the rule. Diba? At hindi natin pwedeng i-violate yun. Kaya ngayon, di ba, anong ginagawa ng tao? Lalaki, sa lalaki, kailangan mag-asawa or pwedeng mag-asawa? Now, I would totally speak against that. Di ba? Merong ang case na dinideclare niya na babae siya. Dinala siya sa ospital. So, syempre, iba yung hormones, minors tayo, iba yung hormones ng lalaki at saka babae, di ba? Pati yung pagpapacilitate ng mga gamot, base sa weight nila, base sa blood type, base sa gender, kailangan alam yun. Di ba? Dinideclare, pinagpipilitan niyang babae siya. Di ba? So, kung ikaw ay medical practitioner, i-consider mo siya base dun sa gender na nakikita mo sa kanya, pwede kang i-demanda. Diba? Pero kung ibabase mo naman dun sa gender na sinasabi niya, you're violating your Hippocratic oath. Kasi mamamatay siya. Diba? Do you get the point? Diba? Kaya lahat ng bagay sa mundo, sabi ko nga sa inyo, from the tilt of the earth, the rotation ng mundo, yung heat of the sun, the gravity that we have, kung ilang planeta meron tayo sa ating solar system, kung ilang galaxies ang meron pang nakapaligid sa atin, ilang solar system ang meron dyan, all of this was perfectly designed for a purpose. It was so perfectly created. Even our earth, it was so perfectly created. We will not be able to fully comprehend everything. Pero ito yung pundasyon natin lahat. Kung paano tayo kikilos, makikisalamuha. We will multiply, we will create, we will build. Ito lahat yun, mga kapatid. Nandito lahat ang pundasyon na ito. Sinabi ng Diyos, ito. Hindi natin siya pwedeng i-violate. Sabi sa Hebrews 1:10, You, O Lord, laid the foundations of the earth. In the beginning and the heavens are the work of your hands. Now, when you say foundation, sa original language, sa Greek, hindi lang ito yung pundasyon na yung parang yung pinagtukuran. Pero yung foundation is yung pinaka-disenyo ng lahat. Yung pinaka-disenyo ng lahat. Kaya ngayon, hindi natin pwedeng kalimutan kung paano tayo dinisenyo ng Panginoon. Doon din nakabase yung mga layunin niya para sa atin. Diba? Hindi natin pwedeng i-violate yung mga bagay na yon. Babae ka, pero gusto mong maging tatay. Hindi yata yun yung way ko. Parang opposite na yata yun. Diba? So, we have to understand how God designed us. And all our morality is designed within His foundation of His creation. Because He is Elohim. He is the Creator. Kaya mga kapatid, si Jesus ay hindi lang namang nagturo ng katotohanan, kundi inako niya na siya mismo ang katotohanan. You have to remember that, okay? Hindi niya tayo itinuro sa katotohanan. Sinabi niya, I am the truth. Diba? Kaya huwag rin natin siya ituring na nagtatag ng religion natin. Hindi siya ang nagtatag ng religion natin. Siya ang nagtatag ng sanlibutan. Diba? Jesus Christ is not the founder of Christianity. He is the foundation of the universe. Diba? Kaya lahat ng kailangan natin paniwalaan sa pananampalataya natin, doon lahat nakabase. Kung paano niya sinimulan lahat ng bagay. Sabi, C.S. Lewis, if the whole universe has no meaning,
we should have never found out that it has no meaning. Diba? Nakakatawa nga. Oo nga naman. Panlaban to sa mga atheist eh. Diba? Kasi lagi sinasabi ng mga atheist, life has no meaning, life has no purpose. Because life is chance. Eh paano mo nalaman na walang meaning yon in the very first place? Diba? Cosmological. Diba? You start from the understanding, if you can think of it, that might be possible. E naisip mong no meaning, so there's a possibility of the opposite, that it has a meaning. Diba? So brothers and sisters, let me close with this. Diba? Last week we talked about El Olam. Just as Abraham planted a tree, remind himself of El Olam, we too can plant reminders in our lives that Elohim is our Creator. Diba? Sinabi ko sa inyo yung mga spiritual markers, diba? Na itanim natin sa puso natin yun. Yung mga bagay na nag-lead natin para makilala natin yung paglikha ng sandaigdigan. Diba? Slow down, look at the stars, watch the sunrise, feel your own heartbeat, diba? Let each one point you back to Elohim, the one who made time, space, matter, and you. Ba yung tumitibok lang yung puso mo, nakapag-isip ka. So, sabi, to know and live with the truth that there is a Creator is the deepest kind of awakening a soul can find. It changes how we see life and where we give our time and heart. So it's only right to seek the one who made it all. It's only right to seek the one who made it all.